Ang pinakamabilis na paraan para makarating sa 1,000 subscriber sa YouTube ngayon ay ang mag-post ng YouTube Shorts, at mayroon akong patunay. Ngunit babala, ito ay talagang hindi kasing simple. Sa totoo lang may tamang paraan para gawin ito at may maling paraan para gawin ito. Halimbawa, sa isang bagong channel na sinimulan ko kamakailan na walang mga subscriber, nag-post ako ng YouTube Short at makikita mo dito sa unang 28 araw, nakakuha ito ng 7,405 na view. Hindi masyadong masama. Kaya, nagpasya akong subukan itong muli, at sa unang 28 araw ng aking pangalawang YouTube Short, nakakuha ito ng 32,100 view. Muli, hindi masyadong malabo. Pero may idea ako. Naisip ko, magagawa ko ng mas mahusay kaysa dito. Kaya sa aking pangatlong YouTube Short, sinubukan ko ang ibang bagay. At makikita mo, sa loob ng unang oras ng pag-post nitong short, nakakuha ako ng 76,000 views. At sa ngayon, ang short na iyon ay nagdala ng mahigit 2 milyong view at 6,600 subscriber. Ngayon, kung magpo-post lang ako ng ganitong uri ng short sa aking channel sa YouTube sa unang araw, makikita mong makakaabot na ako ng 1,000 subscriber sa loob ng 9 na araw. Ngayon, sa channel na ito, talagang inabot ako ng 28 araw upang makuha ang aking unang 1,000 subscriber, ngunit naniniwala akong matutulungan kitang makarating doon ng mas mabilis. Alam ng mga tao na ang YouTube Shorts ay itinutulak ng algorithm sa ngayon, kaya kung nagpo-post ka ng YouTube Shorts, malamang na mas marami kang napanood sa iyong shorts kaysa sa iyong mga regular na video, lalo na kung ikaw ay isang baguhan. Gayunpaman, ang hindi alam ng maraming tao ay ang shorts ay talagang nagko-convert ng mas maraming subscriber kaysa sa long-form na content. At narito ang patunay. Sa channel na ito, nag-post ako ng isang regular na video, at makikita mo na ito ay nagsimula at nakakuha ng 1,000,000 views sa unang 62 araw. At kung tumawid tayo sa mga subscriber, makikita natin na, sa unang 62 araw, nakakuha ito ng 1,241 subscribers mula sa 1,000,000 view na iyon. Ngayon, sa YouTube Short, makikita natin na, sa unang 19 na araw, nakakuha ito ng 1,000,000 view. At pagdating sa mga subscriber, noong araw na iyon 19 nang umabot sa 1,000,000 view, nakakuha ako ng 3,910 bagong subscriber. Nangangahulugan iyon na ang aking shorts ay nakakakuha ng 3 beses na mas maraming mga subscriber kaysa sa aking mga regular na video. Hayaan akong ipaliwanag kung bakit ang unang 2 short ay hindi maganda ang ginawa ng aking ikatlong short. Kita mo, sa unang 2, hindi ko talaga ito pinag-isipan. Ginamit ko talaga ang paraan ng clip na maaari mong gawin sa iyong telepono. At kaya, hindi ko na kinailangan pang i-edit ang mga short na ito. Hinugot ko lang sila mula sa aking long-form na content, pinutol ko ito sa isang short, sinubukan kong magdagdag ng ilang text, at pinili ang pinakamagandang sandali mula sa video na iyon, at maganda ang ginawa nila, ngunit nauwi sila sa pag-taping off at hindi ginawa iyon, mabuti sa paglipas ng panahon. Ngayon, sa aking ikatlong viral YouTube short, nagpasya akong gumawa ng isang bagay na ganap na naiiba. Nagpasya akong gugugol ako ng dagdag na oras para gumawa ng YouTube Short mula sa simula at i-upload ito sa YouTube. Ngayon ay gumugol ako ng mas maraming oras sa script at sa mga pag-edit, kaya ito ay kukuha ng mas maraming oras kaysa sa pagklipong lang ng isang bagay sa iyong long-form na video. Gayunpaman, ito ay naging ganap na katumbas ng halaga. Kaya hayaan mo akong ibahagi ng eksakto kung ano ang ginawa ko at kung paano mo rin ito magagawa. At kung gusto mo ng higit pang libreng content na tulad nito, tingnan ang aming hamon sa YouTube. Ito ay ganap na libre. Ito ay 5 araw at ipapakita namin sa iyo kung paano makuha ang iyong unang 1,000 subscriber o ang iyong susunod na 1,000 subscriber at kung paano rin kumita sa YouTube. Kaya narito kung paano mo ito magagawa. Ang unang hakbang ay pag-align. Gusto mo talagang matiyak na ang short na gagawin mo ay nakaayon sa mga manunood ng iyong channel. Ang dahilan nito ay, talagang irerekomenda ng YouTube ang maikling ito sa mga taong nanunood na ng ilan sa mga video sa iyong channel. Kaya gusto mong maging interesado ang mga taong iyon dahil ito ang unang grupo ng mga tao na talagang nakikita ng YouTube kung gusto nila ang iyong video at kung dapat nilang ipadala ito sa mas maraming tao. At dahil ang channel ko ay tungkol sa basketball at sa NBA, siniguro ko na ang aking YouTube short ay tungkol sa NBA.
Ngayon, ang pangalawang hakbang na kailangan mong gawin ay ang iyong pananaliksik. Gusto mong magsimulang tumingin-tingin sa iyong niche sa iba't ibang shorts na nagiging viral, na nakakakuha ng maraming view, at gusto mong simulang pag-aralan ang mga ito. Kapag nahanap mo na ang ilan sa mga sikat na short na ito, gusto mo talagang isulat ang ilang bagay, partikular na isulat ang mga tema ng mga pag-edit o ang pacing o ang teksto, ang musika, paano nila pinagsama-sama ang lahat ng ito, gaano katagal ang mga video na ito, at simulan upang pag-aralan ang data para sa kung ano ang gumagana sa niche. At nalaman ko na mayroong uri ng isang partikular na format na talagang mahusay sa loob ng angkop na lugar ng basketball, at kaya nagpasya akong kunin ko ang parehong format at ilapat ito sa video na gusto kong gawin. Ang ikatlong hakbang ay upang makabuo ng mga ideya. Tulad ng isang regular na long-form na video, gusto mo talagang pag-isipan, ano ang gustong panuuri ng mga manunood. At mula doon, isa kang reverse engineer ng isang video na magiging interesante sa karamihan ng niche. Ngayon, ang isang pangunahing tip dito na makakatulong sa iyong makakuha ng maraming view ay ang paggamit ng trend surfing. Ito ay kapag ginamit mo, kadalasan sa iyong pamagat at sa iyong video, ang pinakamaimpluwensyang mga keyword, pangalan, brand sa iyong video. Ngayon, kapag nakuha mo na ang iyong ideya, ang ikaapat na hakbang ay ang pag-script. Para sa script, gusto mo talagang maging maigsi hanggat maaari at huwag mag-iwan ng fluff sa script na ito. Shorts are very quick and you wanna make sure that you are getting to the point and getting to the next point as soon as possible. Now, if you have a really long script or maybe you're wanting to take one of your long-form videos and condense that into a short, what you can do is go to ChatGave and take that long-form script and then ask it to summarize and shorten that script. Then you can use that for your short. Step 5 is then to shoot your short. And honestly, for shorts, the gear really doesn't matter, but I like to think that audio matters more than video quality when it comes to the shorts feed. And if you can, ideally, you'd move around and get different shots in different places throughout the video to kinda mix it up. Which leads me to step 6, which is editing. Now, the goal here is you wanna aim for a high average view duration. Meaning, when someone starts watching your video, let's say it's a 60-second short, which is the max duration you could do, you want them to watch all of it. Or maybe it's a shorter short and it's 10 seconds long. You want them to watch that over and over again and kinda spike that average view duration. Now, I have a method that I use that is gonna help you guys as well, and this is called the loop method. Now, you've probably seen this before when you're watching a video and the ending actually synchronizes with the beginning. Now, if you're going to do this, you really need to start thinking back during the scripting phase, because the beginning of that script is going to have a sentence where the video starts off on the second half of that sentence, and the video ends with the first half of that sentence. And that's how it's able to kind of mesh together perfectly. Now, as far as the length that I was shooting for, I was going for a longer short. Anywhere from 40 to 60 seconds is what I was aiming for, with really the goal of keeping them entertained for as long as possible. Now, when editing, if you feel like you're kinda stretching stuff out to make it longer just for the sake of making it longer, don't do this. It's better to actually keep it shorter. At the end of my video, it ended up being 45 seconds long with the average view duration being 41 seconds. And in the analytics right here, you can see that at the 0-second mark, it's actually 186 people still watching. That means that there are people who watched the very end of it and then they watched the beginning again. And so that's why it's actually above 100%. Now that you have your short edited and you posted it on YouTube, here's the ultimate hack that a lot of people don't think of. And that is to post long-form content. Let me explain. The YouTube algorithm right now really is trying to push shorts, and it's trying to find the right shorts for the right audience. If you watch a new creator, let's say, and you watch one video and maybe 2 videos, even if you don't subscribe, what you'll notice is you'll start to see that creator's shorts on your shorts feed. So what I've learned is that when people actually find your long-form videos,
Your shorts are gonna get boosted to those people who like your long form content. Now in order to do this step, you need traffic coming into your long form content so that it can also spike your shorts views as well. And there's actually a formula to do this that we call the perfect video recipe. And this is the same exact formula that I used to get hundreds of thousands of views on a brand new channel and even a million views on one video.